Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Apat na weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa at nagdudulot po ng mga pag-ulan sa halos malaking bahagi ng ating kalupaan. Una na nga riyan yung shear line o ito po yung boundary ng northeasterly at easterly na hangin. Nakakaapekto ito ngayon sa silangang bahagi ng Northern Luzon at nagdudulot nga po sa kasalukuyan ng halos tuloy-tuloy na mga pagbuhos ng ulan doon. Samantala, yung northeast monsoon o amihan, malamig na temperatura at mga pag-ulan din ang dulot sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon. Yung Intertropical Convergence Zone ay apektado pa rin ngayon ang halos buong Mindanao, maging ang lalawigan po ng Palawan, kung kaya't patuloy din nakakaranas sa malaking bahagi ng Mindanao at maging ang Palawan province sa araw na ito. Habang sa natitirang bahagi ng ating bansa ay easterlies naman ang nakakaapekto. Ito po yung hangin na nanggagaling sa dagat po. At kung minsan nga po ay nagdudulot din ng halos malawakang mga pagbuhos ng ulan. Maya-maya nga lamang ho ay iisa-isahin natin yung mga lugar kung saan ay inaasahan natin ang mga maulap na papawirin at halos kalat-kalat na pagulan at pagkita at pagkulog. Maya-maya lamang po yan sa ating mga next slides. Ngayon nga po ay i-discuss muna natin yung weather advisory. Nakataas pa rin ang ating weather advisory ngayon. In effect pa rin po ito dito sa Cagayan Province kung saan ay inaasahan natin ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa araw na ito. Epekto nga po ito nitong shear line. So, ibig sabihin, possible po yung numerous o malawakang pagbaha, especially po sa mga lugar kung saan ay mga mabababang lugar o low-lying areas at sa malalapit po sa ilog. So, pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, dito naman sa Apayao, Kalinga at maging sa Isabela ay in-expect din natin sa araw na ito ang posibilidad ng 50 to 100 millimeters of rainfall in 24-hour period. So, pwede rin po ito magdulot ng mga localized o mga isolated na mga pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at sa mga vulnerable areas. So, ang ating abiso dyan, lubhang mag-iingat po ang ating advice sa ating mga kababayan, maging alerto po sa patuloy na banta po ng mga localized flooding. Samantala, bukas naman dahil pa rin sa shear line, pwede pa rin makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito po sa Cagayan Province, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Isabela at sa Apayao. So, halos eastern section pa rin ho ng Northern Luzon na makakaranas ng malawakang pag-ulan until bukas or until tomorrow dahil pa rin nga po yan sa shear line. And by Sunday, pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Cagayan Province. Dahil pa rin po yan sa epekto ng shear line. So nakikita nga po natin that at least in the next 3 days ay patuloy na makakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At ito po ay inaasahang magdudulot ng malawakang mga pagulan na pwede nga pong magbigay pa rin ng bantahon ng mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas. Samantala, para sa pagtaya ng ating panahon, maulap ang papawirin at mataas nga po yung tsansa ng malawakang pag-ulan sa araw na ito sa Cordillera Administrative Region, sa Cordillera Administrative Region sa Cagayan Province, Isabela, Quirino, maging dito po sa Nueva Vizcaya. Again, the eastern section ho yan ng Northern Luzon at epekto po yan ng shear line. Samantala, dito naman sa Batanes at maging sa Ilocos Region o sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, maulap pa rin ang papawirin at may mga pagbuhos din ng mga pag-ulan na inaasahan sa araw na ito dahil sa epekto ng northeast monsoon o amihan. Samantala, dahil din sa easterlies, ang Quezon Province at ang Aurora Province ay uulanin din sa araw na ito. Mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan. So, saan man ang ating lakad sa araw na ito, huwag kalimutan magdala ho ng payong. Dahil apektado po doon ng easterlies at posible po ang downpour doon anytime of the day. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng bansa sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon area, partikular po dito sa Calabarzon, sa Marinduque, Romblon, Mindoro Occidental at Mindoro Oriental o Oriental Mindoro, maging sa Kabikulan, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa po ng mga localized thunderstorms o yung mga pulo-pulo at mga isolated na mga pagkidlat pagkulog anytime of the day. Samantala, dahil sa Intertropical Convergence Zone, patuloy pa rin ang maulap na papawirin at mataas po na tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Dito po sa Davao Region, Caraga Region,
Soxargen maging dito po sa Northern Mindanao. Asahan natin ang mga pagbuhos ng ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone, kasama na rin po dyan ang Palawan Province. Habang sa natitirang bahagi po ng Mindanao at maging sa halos buong Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papagurin at hindi pa rin natin ninaalis ang tsansa ng mga dagli ang pagbuhos ng ulan any time of the day din ho yan. So sa kasalukuyan, para sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban 26 to 31 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay 25 to 30 degrees Celsius, sa Davao ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius rin ho, at Iloilo naman ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius, habang 27 to 30 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Kasambuanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala, meron pa rin tayong gale warning ngayon sa malaking bahagi ng baybaying dagat ng Northern Luzon, partikular ho dito sa Batanes, Northern Coast ng Cagayan, Ilocos Norte at maging sa Ilocos Sur. So sa mga areas na ito, hindi pa rin po natin nare-recommenda at ina-advise na pumalaot yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin at maalon hanggang sa maalon pa rin ang kondisyon ng ating karagatan dyan. Ayan po ay dulot ng malakas na pagbugso ngayon ng hanging amihan o ng northeast monsoon. Ang sunrise natin for today is 6 a.m. at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 5:24 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.